Hi everyone, welcome back to beauty.com again. This is Chris. So today I'm going to do a review about Everbelena's Pro Flawless Finish Foundation. I'm talking about this product here. So ito yung itsura niya. So, una sa lahat, hindi ako masyadong I'm not really into foundation kasi ayoko ng feeling ng mabigat yung sa mukha, and at the same time, kadalasan kapag nag-makeup ako, pag umaalis ako, usually ginagamit ko lang is concealer and then yung powder na. Ngayon, bumili ako nito para i-try sa friend ko na humihingi ng tulong sa akin na ayusan ko daw siya. Since yung kulay niya is way darker than my skin tone, I went out and go to Everbelena, and then yun nga, tinanong ko kung anong foundation ang maganda ba sa kanila, yung best foundation nila. And yung sabi sa akin ng beauty advisor nila is this product niya. Ito nga yung pinakamagandang product daw sa kanila. And okay, so I asked her kung nagka-cause ba ito ng cakiness or whatever. Sabi niya hindi daw. And at the same time, parang more on water-based yata itong makeup na ito. So, parang galing yung pagkakasabi niya sa akin. So, I bought it. I forgot how much I buy this or I purchased this. Pero I think hindi siya aabot ng 200 pesos eh. So, it's like 100 plus lang. Okay, moving with the story. Moving with the review. Napansin ko kasi nung ginamit ko siya, maganda siya as in blendable siya. And yun nga, mararamdaman mo yung pagiging water resistant niya kasi parang more on watery yung ang consistency niya. So parang madali lang siyang i-blend. At the same time, hindi naman siya yung ganun kabilis na katulad ng ibang foundation na once na nilagay mo siya sa mukha mo, madali siyang dumikit. As in, parang mag-stuck na lang siya doon. Tapos medyo hindi pantay yung kulay ng face mo. So, sa kanya, hindi ganun yung nangyari. So, kaya mo siyang i-blend out. Pero hindi rin, syempre, wag ka rin magtatagal na hindi siya blend kasi, alam mo yun, didikit yung kulay niya eh. So, ang tendency, is, madali siyang i-blend. Okay? So, you have enough time para i-blend yung foundation mo at hindi siya magdikit. Okay. So, yung beauty advisor doon, actually sabi niya, this shade, the oriental one, is for people or for girls or ladies na kayo manggi ang kulay papunta sa, darker shades. So, it's really, I don't think na ganun nga well, how do you say this? Kasi I tried it. Actually, now I'm wearing this. I'm not wearing anything. I'm just wearing my lipstick and the foundation and my, setting powder, and that's it. So, napansin ko na hindi naman eh. Nung ginamit ko siya sa friend ko, nag-blend naman yung kulay niya. So, that's a good plus na nag-blend yung kulay niya doon sa friend ko, which is, again, darker yung kulay niya sa akin. And then, ginamit ko rin siya ngayon just, to try it out. Kasi, gusto ko lang makita kung ano ba yung feeling, yung finish ito. Since I don't have any Everbelena foundation, so gusto ko lang malaman kung maganda ba siya, kung mag-create ba siya ng cakiness sa mukha ko, or mabigat ba siya, or sticky ba siya, yung mga ganun ba. So, I'm planning na bumili para sa sarili ko kung maganda yung ibibigay dito. And what really shocks me is that yung kulay niya is nag-adapt sa kulay ko or nag-blend sa kulay ko. So, I do have like a fairer, not really fair skin, pero I think mas medyo fair. I think hindi ganun kaputi, pero yeah, I think kakakita niyo naman sa camera, di ba? So, nag-blend siya sa kulay ko. So, meaning, pwede siyang gamitin sa mga mapuputi. At the same time, pwede rin siyang gamitin doon sa medyo darker yung skin tone. Gamit ko siya for almost 2 hours already. And so far, wala pa rin naman nakakita any lines there on my face. So, walang cakiness or anything. But the thing is, I think ang binibigay nitong finish is from medium to heavy coverage, di ba? Hindi siya ganun ka-heavy for me kasi at the same time, makikita mo pa rin na meron akong mga something dyan sa mukha, like these pimples here. Makikita mo na nandun pa rin sila. Kasi kapag gumagamit ako ng iba kong liquid foundation, talagang totally natatanggal yung redness. Or medyo natatakpan yung pimples.
So, at this point, I think I still need some concealing. So, as what I said earlier, wala akong ibang gamit maliban dito sa foundation na ito. At makikita mo, meron pa rin akong some um, blemishes there na hindi siya ganun na-cover. But, aside from that, I think the coverage is really good. I really like the coverage. Siya rin mismo yung ginamit ko pang cover sa dark circle underneath my eye. And I think it works wonder kasi na-cover siya, diba? So, again, walang concealer na halo. Staying power, so far, feeling ko maganda. Kasi hanggang ngayon, maayos pa rin yung makeup ko. Hindi pa ako nagre-retouch after 2 hours. And still, the makeup is okay. So, hindi siya ganun, hindi pa rin ako nag-oily skin. And hindi pa rin siya hindi pa siya ganun ka-shiny or ka-oily yung face ko. So, I think the product is really good. And I think it's really cheap. So, I might buy another one. Malamang bumili ako ng isa pang ganito na para sa kulay ko talaga. Though alam ko naman na pwede ko na siyang gamitin. At I'm really happy about that. Kasi alam ko na pwede ko na siyang gamitin. Yun nga, pero gusto ko pa rin talaga bumili ng kulay na para sa akin. Just to try it out. So, I think, I'm going to show you yung loob niya. So, it comes with a pump like this, which is really hygienic. And I'm going to show you the color. So, this is what it actually looks like. Okay. So, pag binlend ko siya, it's really watery, alam mo yun. So, madali siyang i-blend. Nag-a-adapt siya sa kulay ng balat mo eh. Okay. So, see? Yeah, medyo nag-dark siya ng kaunti compared dito sa isang kamay ko. Pero once na inilagay ko yung powder ko, nakahabol naman yung kulay ng face ko. Tsaka, I mean, okay naman yung kulay ng face ko tsaka ng neck ko. Kahit sa shoulder, okay naman din ang kulay niya. So, kahit sa chest, medyo okay din naman yung kulay na naibigay niya, diba? So, for me, nakakatuwa kasi kaya ko siyang gamitin for me and for darker skin tone. So, I think this color, the Oriental one is neutral or parang alam mo yun, parang nude siya, na nagbe-blend siya sa mga skin tone natin. Pero I think sa mga sobrang fair, I think hindi na babagay sa kanya nito kasi baka mapansin or mahalata na sa skin nila yung pagiging medyo dark ng kulay nito. So, yeah, I think that would be it. Yun lang yung masasabi ko ngayon. I'm planning to do another review about this one kapag nakabili na ako ng tamang shade for me. And yeah, I'll give you another update for Ever Bulena's foundation. I hope I did enlighten you in a way. I'm really sorry kung medyo magulo yung review ko about this product kasi first time ko lang siyang ginamit. But so far, so good. Maganda, recommendable. And yun nga. I hope you guys enjoyed watching this. And I'll see you again next time on my next video. Bye!